Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So again, tayo po ay nagagalak na naka-resume po tayo ng ating pong ASL dahil wala po tayo nung last week, and also ang ating pong mga leaders ay magkakaroon na rin po ng mga ilang mga lesson sa susunod po. So ang aking pong bahagi ngayon ay tatapusin ko po ang mga naiwan ni Pastor Rod, and ito po ay tungkol sa equipping potential leaders. So our topic for tonight is a very essential need of the church in our times, dahil we cannot send leaders that are not equipped. So parang nagpadala ka lang ng suicide squad. At marami po ang malaking damage kapag hindi po equipped ang ating pong mga leaders. So napakahalaga na atin po itong bibigyan pansin. At nakaraan ay nag-discuss si Pastor Rod tungkol sa unang bahagi nito, no? Kung paano ba tayo ma-equip sa ang ating pong mga potential leaders. So saglit lamang at aking pong iano mo po muna natin, ano po, ang atin pong ang lesson ng nakaraan. Alright. So, ang lesson po ni Pastor Rod nung before po siya umalis ay the part 1 of equipping potential leaders. And he discussed about the equipper, meaning yung nagtitrain, yung should be a model, he should be a mentor, and he must be empowerer. So napakahalaga po, no, na pag sinabi nating model, meron po silang makitang makopyahan, at napakahirap na mag-equip ka ng isang leader na ikaw mismo ay hindi equip. Wala rin sila may makita na mga resulta ng iyong mga gagawin. So mahalaga na nakikita po nila kung ano po ang mga bagay na dapat nilang sundin. Pangalawa, dapat ang equipper ay isang mentor, or ibig sabihin na marunong po siya mag-mold. Ang ginagawa po kasi ng mentor is to mold para sa tamang hugis, no? So mini-mentor tayo ng ating mga naunang leader natin, and now we are mentoring you and you will be mentoring others. Pero isa din sa mga mahalagang katangian ng isang equipper ay ang pagiging empowerer, because strength, yung desire, yung zeal, masabi natin yung alab, hindi po tumatagal. Nauubos. Wala naman sigurong masabi nating eternal energy dito sa lupa, kahit nga sabi nila yung araw paubos na raw, no? And kahit ang nuclear na galing sa uranium, parang uling lang kalaki, parang daliri lang kalaki, ay kaya niyang paikutin or patakbuhin ang barko sa buong mundo sa ganito lang kalaki na uranium. And yan po ang nuclear power, pero nauubos din. So wala po talagang masabi po natin na
parang forever, para siyang si Superman na hindi namatay-matay. No? Kahit nga yung kwento ni Superman, namatay din siya, no? Bandang huli. Makikita din po natin yan na hindi naman po nag-i-expect ang Diyos na forever po ay, or always, lagi po tayong malakas. Marami pong mga instances ng ating Panginoon na foresee niya na hindi naman talaga tayo po pwedeng forever ay maging malakas. That is why binabanggit niya lagi, no? They that wait upon the Lord shall renew their strength. And si Apostol Pablo palaging nagpapayo na dapat tayo ay magpursige at magsikap. So, yun po ang ating dapat give na kaya po natin i-empower ang isang tao o ay ito pong mga dinedevelop natin ng mga leaders and at the same time yung mga taong hawak mo or nasa ilalim mo. Because if you cannot empower them, sooner or later, pare-pareha na kayong na flat. So, kahit anong may puwersa pa yung makina, pag flat na ang gulong, hindi na makakatakbo ng malayo. So, ganun lang din po mga kapatid, dapat tayo po ay marunong mag-empower kahit na ikaw ay mismo ay wala na ring power. Alright, so binabanggit din na ang isang organization, dapat meron tayong purpose statement. No? Dapat matukoy natin ang ating mga primary need and also the greatest growth potential area natin. And paano ba na tayo mag-equip for excellence? Ayon po sa ating napag-aralan nung nakaraan, number 1, develop a personal relationship with your people. So, mahalaga po yon na meron po kayong direktang connection sa mga taong dinidevelop mo as leaders. Ganon din, you need also to share your dreams to them. Yung ano yung nakikita mo, ano yung mga pananaw mo, ano yung desire mo, dapat sinishare mo yon sa kanila. And also, mahalaga din po na para po tayo ay magkaroon po ng leaders towards with excellence, ika nga, is to ask for commitment. So, mahalaga po ang commitment. Kasi, kahit gano'n siya kagaling kung hindi siya committed. So, this is different, ano? Commitment is different than talent. It's far different than skills, knowledge, talent. Commitment is something from the heart and mind, no, that goes together, that you are committed to do something. So ito po ay mahalaga na meron po tayong commitment sa atin pong mga, lalo na sa mga ministries po natin. And number 4, binanggit din, dapat tayo ay meron tinatawag na mga set goals for growth. Ibig sabihin, hindi tayo dito nag-aantay lang ng biyaya. No? Hindi tayo naghihintay lang na maggaganda yung ating ministry. Hindi tayo naghihintay na lalago itong gawain. Nagsiset tayo ng mga goals. So, pag sinabi nating goals, yan po ang mga gusto nating maabot. And that goal should be for the growth, especially of the church or your ministries. So, dapat nakaset ang goal mo. No? Ano ka ba bandang huli? Ayan. And ang goals na ito dapat appropriate, ibig sabihin attainable. Huwag kang mag-set ng goals na parang kahit anghel parang hirap na hirap mag-fulfill o magawa. Dapat, although we trust in God, we believe that we can do anything through Christ. Sabi pa nga, I can do all things through Christ. But alam natin mga kapatid that it is a practical application of the realities na we can do all things. Ibig sabihin, all things that you can do. Ganun lang po yun eh. So,
ay hindi ka po pwedeng mag-set ng goals na alam mo ay malayong malayo. In fact, ang vision dapat medyo ina-adjust mo siya every year, ina-adjust mo siya kung saan siya, no. If you can notice na nung unang nagkaroon ng visual image yung church na ipapatayo natin, kamukha lang nito. Pero hindi ganito. Kamukha lang ang itsura niya, no? So, in fact, yung una ay nakaset yun sa isang lote sa Cubao na hindi naman nakuha. So, nag-adjust tayo. At nung napunta tayo rito, nag-adjust din tayo ng ating design. So, ang vision hindi naman kinakailangan na per se or on the dot na tinatawag, kundi na ang purpose ng iyong vision ay natupad. So, dapat appropriate or attainable. Ayan. So, for example, ngayon tayo ng may vision tayo in 1 year, meron dapat bus and church. Ayan, for example. Attainable 'yon, di ba? Pwede. Pero kung magsabi ka na 1 year from now, ang church may sariling eroplano, parang malabo. Parang malabo, di ba? Okay, kung bigyan ka ng eroplano, saan mo palandingin? Di ba? Parang dapat i-appropriate naman sa pangangailangan. Kasi pwede ka namang mag-vision ng another naman no? Pag natupad yung isa, hindi sunod ka naman, no? Dapat ito ay measurable, clear, stretchable, and it must be on writing. Yan. Kung inyong maalala, ang ating pong verse na binanggit or binasa during our vision anniversary, ang sabi ng Panginoon, write the vision. So, it is very important that you put it in writing kasi kahit sa ulado mo pa yan, makakalimutan mo. Marami sa atin mga kapatid na nung tayo elementary, sa ulado natin ang lupang hinirang. Ngayon, hindi na natin masaulo, pati title. Di ba? Tinanong, ano ang pamansang awit ng Pilipinas? Bayang Magiliw. Di ba? Which is wrong, di ba? Lupang hinirang ang tama. So, ibig sabihin, nakakalimutan natin. So, dapat nakasulat talaga ang ating mga goals and vision. So, personal, no? Kahit sa personal, kung medyo nahiya ka na magpakita, minsan kasi nagkakaroon tayo ng hesitation, I mean. Kasi parang naisip natin, baka hindi matupad, mapahiya ka. No? Posibleng mag-isip tayo ng gano'n, ano? Although sa akin, parang hindi ako nagdalawang isip talaga, no? Although imposible naman yung vision natin at sa estado natin nung time na yon. Pero hindi talaga ako nagdalawang isip na po pwede talaga mangyari. And hindi rin ako nag-iisip na mapahiya. Hindi pumasok sa isip ko na mapahiya, no? Although na maraming mga opposition, mga nagtatanong, negative questions sa vision. But at the end, they are proven wrong. Merong nagsasabi na napakalaki naman ang vision ni Pastor Alan. Saan daw kukunin yung pera? Anong gawin niya sa atin? Pigain niya tayo para magkaroon ng pera. Yan ang gagawin niya. Sigurado ang gagawin niya, pipigain niya tayo ng pipigain. Yun yung mga sinasabi nila, no? Pero wala naman pong may nangyaring pagpiga. Ang ginagawa lang po natin is reminder and prayer and at the same time trusting God. So yun lang po ang pinakamahalaga, no? And also we need to communicate the fundamentals, perform the 5-step process of training people. So yung process na ito ay I model, I mentor, I monitor, I motivate, I multiply. So yun po yung dapat na nasa isip po natin, no? So we should not
We should not think na kung ano ka ngayon, ganito ka lang talaga. Because your destiny is up to what you think. Diyan lang hangga. Sabi pa nga nila, only those who reach too far would only know how far they can go. So, ngayon, mga kapatid, ang ating topic na ating i-discuss is the continuation of this lesson, and we are on the second part. And what should we give next? We should give, if we want to equip potential leaders, hindi sapat ang turo. Yung turo ka lang ng turo, hindi sapat. We should give them big three na tinatawag. Ano yung big three? Number one, responsibility. So, if you want to train leaders, you have to give them responsibility. Hindi po pwede na kung ikaw ang pastor o ang leader, ikaw na lang lahat ang gagawa kasi nahiya kang makiusap, nahiya kang minsan ang term pa niyan napakahirap kasi na parang makiusap ka pa para magawa ang isang bagay. That's medyo palugi yung ganong klaseng isip. Because giving responsibility is not actually a demand. In fact, it is a necessity for the leader to improve. Hindi ka pa pwedeng mag-improve kung hindi ka mabigyan ng responsibilidad, no? And while giving responsibility, you will be given authority and accountability. So, ito po yung tatlong malalaking bagay na dapat ibigay po natin sa ating mga potential leaders. Now, puntaan natin ang responsibility. Now, we all want the people around us to be responsible. Lahat po tayo gusto natin responsable, lahat ng tao. In fact, sa loob ng bahay, dapat yung mga kasamahan natin sa loob ng bahay, dapat responsable sila sa kanilang mga sarili, responsible sila sa mga pangangailangan ng bahay. Sa ating mga, kahit sa schools natin, no, kasama natin, maging mga kaibigan natin, we want them to be responsible. Kahit dito sa church, lahat dapat ay maging responsable, and alam natin na yan ay isang napakahalagang bagay na ang isang tao ay dapat maging responsible. Tanda natin, sabi nga ni Michael Korda, success on any major scale requires you to accept responsibility. In the final analysis, the one quality that all successful people have is the ability to take on responsibility. Because leadership is all about responsibility. You can never be a leader without responsibility. And you would only be a good leader if you know how to handle responsibilities. So, ganun lang po yun. Mahalaga po na ang isang leader na ating pong dinidevelop ay nagkakaroon po ng responsibility sa kanilang isip. So, alam natin na hindi maganda sa isang tao na walang responsibilidad. No? Hindi siya nagtitake ng responsibility. It will just only end in ruins. No? Lahat ng iyong pinaghirapan ay walang kabuluhan. Now, tandaan natin, mga kapatid, na ang poor managers, actually, madali naman talaga pag nagbigay ka ng responsibility kasi sabihin mo lang, ikaw ang ikaw yung presidente nito, ikaw yung leader ng ating, kumari, ladies, o ikaw ang leader ng youth. Madali naman po yun. Ang mahirap na bagay dito is for that leader allowing people to keep the responsibility after it is given. Ito po yung senaryo. Maraming mga leader na pag mag-assign sila ng isang posisyon, for example,
or responsibility. Hindi pa nakasimula, pinakakialaman na. Kumbaga parang siya pa rin ang gumagawa, ano? So dapat ang ginagawa ng isang leader, yun ay trabaho ng mga poor managers. They want to control sa lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao. What is best is allow them to just do what they can. Anong kaya nila by sa mga requirements na kailangan, hayaan mo muna. And then you just give suggestion, and then kung hindi kaya, that's the time na ikaw ay mangialam. Kasi hindi po pwede na kung ikaw ang leader, alam mo na may bagay na dapat maayos, hindi maayos, dapat i-take mo ang responsibility. That's only the time na mag-intervene ka. Huwag kang mag-intervene sa simula pa lang. No, hayaan mo sila na maging creative, hayaan mo sila na makaisip kung ano ang kanilang gustong mangyari, as long as na they are going through the requirements of the task. Kasi may requirements naman talaga ang mga task. Pag ay gawin mo to para sa ganito to, ito, ganito, maganda ganito siya kalaki, ganito kahaba, ano, ganito kalawak. So alam natin, ano, yung mga ganong mga bagay ay mahalaga, pero ang mga detalye, hayaan mo muna na mag-isip sila. Hayaan mo muna na gawin ang mga bagay na kaya nilang gawin. And so if we want people to take responsibility, we need to give it to them. Exactly. So ibig sabihin, kunwari, may in-assign ka na kagaya for example, sa atin marami tayong department. So isa na dito, we will take example sa ating CSA, for example, yung ating pong ushers na Nazareths. So may department tayo, may leader tayo dyan. So may event tayo. So kung may event tayo, ang sasabihin lang ng leader, kayo na bahala sa kung may garland or registration or kagaya ng sa atin, meron tayong mga stickers, mga ano. So sila na yung bahala doon. Ang gagawin mo na lang is to ask for update and then follow up at tingnan mo kung anong nagawa. And they have the responsibility also to update the leader. Yan. So kayo na mga junior leaders for example, mahalaga na kapag binigyan kayo ng isang responsibility, nag-update kayo sa nagbigay ng responsibility sa inyo or ng isang bagay. So wag po nating kalimutan ang mag-update sa leader. Kasi ang nangyayari dyan, ang leader sometimes ay, kumwari, kung busy siya, tapos mali pala yung nagawa mo, and then alanganin na, and so, wala nang chance para maayos. Pero kung nag-update ka ng maaga at naipakita, o ganito ang nangyayari, and then kung sa leader ay okay lang yan, then go ahead. If not, then make a remedy for that. So, responsibility ng isang tao, dapat ibigay mo na lang. Kung wari, sa ating ways and means, no? Mostly, sila na Brother Juby, sila na Brother Pastor Charles, sila Brother Jess. Hayaan mo sila na mag-diskarte. No? Kagaya niya, for example, nalagay na ang mga upuan. Pero pagdating ko, hindi ko nagustuhan yung arrangement. Sasabihin ko sa kanila na maganda, ganito ganito siguro kalayo. Kasi kagaya nung last time, nung previous pa natin, masyadong yung gina-arrange pa yung mga upuan, masyadong maiksi, maliit ang distance. So, alam naman natin na ang bawat isa sa atin mayroong hit na pinapalabas, at lalo na kung mag-worship na tayo, magsigaw, sumayaw, lumukso, lumundag, ang init ay lumalabas. At kapag dikit ka sa isang tao, ang init niya at init mo ay nagdadagdag ng uncomfortable feeling sa isang tao. So, since na may lugar pa naman, lagyan mo na lang ng space para na makasirculate ng maayos ang hangin. So, yan ay mga bagay na huli mo nang i-suggest. Pwede mo namang i-remind sa simula pa lang
Pero most of the time, hindi kasi masyado nakalculate no, ng tao yung desired distance na tinatawag. So, pwede mong sabihin na lang na, ay ito ay ayos natin, sundan na lang to. And then, habang may time pa. No? But of course, we cannot do that kung puno na halos ang lugar. Ano? So, ganun po yung dapat na nasa isip po natin, allowing them first to have their mind and then saka na lang ikaw ay magdagdag kung ano ang iyong masuggest. Now, we go to authority. Ano po ba yung authority? You have to remember this, that with responsibility, authority must go with it. Right? Progress does not come unless they are given together. So, kagaya for example, bigyan mo ng responsibility ang isang tao na siya yung leader, for example, ng transportation, for example, or ng music. Wari, sa music, bigyan mo siya ng authority na siya ang responsible sa music. Bigyan mo siya ng responsibility about sa music. Pero kung hindi mo siya bibigyan ng authority, hindi siya susundin. Mabigat sa kanya yon. Okay? So, dapat na kasama na pagbigay ng responsibility, dapat pinapaalam sa mga concern kung sino ang binigyan ng responsibility. Para alam nila na, okay, so ito yung may authority. Kaya nga, sabi nga ni Winston Churchill, nung siya ay pinatawag sa House of Commons ng World War II, kasi kontrolado ang lahat ng desisyon during World War II. So siya ang Prime Minister, si Winston Churchill. And then, alam niyo sa Britanya kasi meron silang House of Commons, yung pinaka House of Representatives po natin yan. And then, meron pa yan silang, yung sa taas, parang mga, mga nobles, mga matataas na kung sa atin pa, Senado. Pero sa House of Commons, pinatawag siya during World War II, and limitado ang kanyang power. Itong sabi niya, I am your servant. You have the right to dismiss me when you please. Sabi niya, ako yung servant nyo. Pwede nyo akong patanggalin kung gusto nyo. What you have no right to do is ask me to bear responsibility without the power of action. Yan. Ibig sabihin, anong gagawin ko? Bigyan nyo ko. Panalunin mo ang gera. Panalunin mo, pero anong binibigay mo sa aking authority? May authority ba ako sa army natin? May authority ba ako sa navy? May authority ba ako sa ating military? Yan. May authority ba ako over sa finances? Yan. So, dapat it goes together. Kapag nagbigay tayo ng responsibility, dapat ito ay may kasamang authority. Because with responsibility come together, people will become genuinely empowered. So, mahalaga po talaga, mga kapatid, na kung tayo ay magbigay ng isang responsibilidad sa isang tao, binibigyan natin siya ng authority. That is why in sometimes when I say, ikaw na bahala magano doon kung wari, may gagawin. For example, sa Tanay, ang bibigyan ko ng instruction si Brother John. Tapos sasabihin ko sa mga kasama niya, kasama si Brother Roniel, yung mga sila Brother Pence, lahat, no? Brother John, ito yung gagawin nyo. Dahil kapag may kayo, nyo na lang kay Brother John. Yan. So, you give authority to somebody, and ito to avoid confusions, and also bandang uli, siyempre, hindi lang yan. Sa ganyan, maliit lang yan na bagay ang aking example. Pero kapag malaki-laki ng mga responsibility, magkakaroon ng competition, magkakaroon ng bakit sino ka ba? Ano ka ba rito? O kabago-bago mo di ba? Mga ganon. So, dapat klaro po yun, no? Klaro na binibigyan natin ng authority ang isang tao. And once you give that, no? Ito ay ma-empowered yung ang leader. However, tandaan natin na the important aspect of authority actually, lalo na sa mga new leaders, is actually
it is a permission to have authority rather than giving them authority in itself. No? So, true authority, ito yon, should be earned. Kasi kahit na ikaw pa yung sabihin na ikaw yung leader, po hindi ka nagpapakita ng mga bagay ng pagiging leader. Unti-unting mawala ang nakikita nilang authority. Ayan. So dapat ito ay you should earn that. No? Even though you are given responsibility, although you are given authority and you gave it to them, pero dapat ang tao na yan o ang leader na yan ay i-earn niya ang authority. Yun ang pinakatotoong authority. Ang authority na binibigay lang yan. Oh, pero actually, ang pinakatotoong authority is you earn an authority that is earned. Ibig sabihin, kusang naramdaman ng mga tao na ikaw yung leader. Yan, nararamdaman nila na may kakayahan ka bilang leader. So, authority is not something that we buy or born with. So, hindi ito natin kaya bilhin, hindi rin ito namamana sa pagkapanganak. And hindi rin ito yung ibinigay lang sa atin ng ating superior. It is something that we earn. And we earn it from the people under us. So, hindi sapat ang titulo. You need to project leadership to them. Right? So, no manager has any real authority over his people until he has proved himself worthy of it. So, kailangan magpakita tayo na meron tayong leadership talaga over our people. So we must give our people permission to develop authority. Yan po yung ibig sabihin. Dapat hinahayaan mo sila na ma-develop ang authority sa kanila. And that is also our responsibility. And in turn, they will also take responsibility in earning their own authority. So, there are different levels of authority na sinasabi. Sabi pa nga, we must give our people permission to develop authority. They in turn must take responsibility for earning it. So, tandaan natin bilang mga leader, hindi porke na ikaw ang itinalaga, bahala ka na lang kung anong gawin mo at anong sabihin mo. Kaya total susunod lang naman yan sila kasi ikaw yung leader. Hindi po maganda yon. That's very short-lived type of authority. Dapat ramdam nila na meron kang or na-earn mo yung authority mula sa mga taong ito. Okay? Now, different levels of authority po tayo. Number 1, position. So, yung position, ito po yung most basic kind of authority comes from a person's position on the organizational chart. So, all new leaders starts from here. So, kung bago ka, siyempre i-assign ka. So, ilagay ka, ikaw na yung leader nito. Ayan. And then, from there, dapat ang ini-assign mong leader, dapat ma-earn niya ang authority na ibinigay sa kanya mula sa mga taong nasa sakupan niya. So, for example, mga kapatid, makita ninyo, maraming mga leaders ang meron lamang posisyon. Pero, hindi na siya halos maalala na siya yung leader. Hindi maganda, no? Hindi maganda na, kung wari, for example lang, ikaw ang district men's president, for example lang. Tapos hindi maalala ng kahit na sino kung sino ang district president ng ating men's. That means you are not working. Hindi ka nararamdaman Hindi ka nakikita. So, dapat, ramdam ka dapat. No? Nakikita ka. So, huwag kang umasa sa posisyon na ibinigay sa'yo. For example, sa mga usual na nangyayari, na i-elect ang isang posisyon sa'yo, kung ikaw yung na-elect doon, pero kung wala kang gagawin, makakalimutan ka, hindi ka na maalala na ikaw doon.
Ayan. Pero kung nagpaparamdam ka, actually, gumagawa ka ng siya pala yung presidente. Next time, hindi na yan siya magtatanong. Kasi naalala ka na niya eh. Nakikita niya, gumagalaw ka. Yun ang lagi kong pinapayo sa mga nagkakaroon ng elected position na please, sabi ko nga, this is not about prestige, honor, and glory. This is about service. You need to think how to serve. Kaya nga na sa akin, nung inilagay sa akin ng World Missions, I do my best. And maramdaman kahit sa ibang lugar ay maramdaman ang iyong presensya, no? So don't rely on a mere possession. But that's the first level of authority. Para bang kunwari, i-appoint ko yun. Brother Jen, lahat ng sasakyan natin, ikaw mamahala. Yan. That's the start. Pero kung hindi siya magpunta rito at magtingin-tingin sa mga sasakyan, hindi niya naman minimiting mga driver or what, mawawala lang yung authority na yon. So, that's the first level. So, kailangan medyo gampanan mo yon. The second level, this type of authority pala does not extend beyond the parameters of the job description. Now, number 2 level is competence. Ayan, competence. Now, this type of authority is based on a person's professional capabilities, the ability to do a job. Meaning, dahil alam nila na nakatapos ka ng pagiging teacher, i-appoint ka nila Sunday school teacher, nasa isip nila, ay magaling to. Pupoy dito kasi she will be very competent because she graduated from education. Ayan. Nakagraduate siya na may ganyan ang kanyang kurso. That's competence. So, pwede ka makakuha ng authority because you are a professional on that area. Ayan. Pero kung hindi naman siya pumapasok at hindi magturo sa mga bata, so kahit na siya isang magaling na teacher o nakagraduate na teacher, hindi siya mabigyan ng authority or hindi maramdaman ng kanyang authority dahil hindi siya nagpi-perform. Ayan. So, hindi rin sapat ang competence, but in this way, makakuha ka ng competence. For example lang, alangan naman sa legal department mo, kukuha ka ng mga graduate sa engineering. Di ba hindi? Anong kukunin mo pag sa legal? Di ba mga abogado? So kahit na pagulpol na abogado yan, pagkatiwalaan mo because of his profession. Yan. So kumbaga ang competency niya, ang capability niya to do the job, alam mo na kaya niya dahil ito ay napag-aralan niya. So, but just remember, no, followers give competent leaders authority within the leader's area of expertise. Ayan. So, siyempre, pagka sinabi mo, ay, siya ilagay natin yan kasi, yan siya, graduate sa accounting. So, siyempre, ilalagay mo siya doon sa mga records, di ba? Dahil competent siya, ang pananaw mo, competent siya, dahil sa ganong klaseng natutunan niya. When I was, after my college, di ba, ipadala kami dapat 4 hour on-the-job training dito sa Maynila. So, ako ay hindi ako sumama dahil nag-ano yung kumpanya na hindi na sila mag-hire. Napunta ngayon ito. Magkasama kami dapat ni Pastor Arnel dito napunta kami ngayon sa Philippine Airlines. Kasi dalawa lang pagpipilian mo kung sa TUP ka eh. Pagka nasa mababa ka na, wala ka ng ibang choice, dalawa lang ang pwede mong pagpilian talaga. Philippine Airlines o kay Philippine Navy. Yun lang pagpipilian mo. So, si Pastor Arnel, pinili niya yung mapunta sa Manila, ako nagstay doon. After even before graduation, ay nag-request ang La Carlota Sugar Central ng isang technician
technician sa school. So dahil ako ang naiwan doon na nandun sa top 10 na student, ako yung ni-recommend. So pinadala ako doon sa kumpanya, and then right the next day nag-start ako bilang engineer. So ang ginawa, inorient ako ngayon sa buong department. So ang pagkakaalam nila na ako ay isang graduate sa boiler ako nakapunta eh. Boilers engineer or boiler technician. So sabi ng mga tao, narinig ko lang habang ino-orient ako ng department head namin. Oh, ito yung bago nating ang mga tawag pa sa amin doon, cadet engineer. Oh, yun. O ito, sabi ng mga tao, galing daw sa UP yan. Kasi TUP, di ba? TUP. So, akala nila UP. Tsaka, graduate talaga, technician talaga daw yan. Sabi niya, magaling yan. Ganun na kaagad ang naisa-isip nila kasi ang nila, na yun talagang natapusan ko. Ito na ngayon, siyempre sa isip ko, ito problema to. Kasi malaking expectation sa'yo eh. Akalain mong expert ang tawag sa'yo, expert yan. Pero wala akong alam talaga, as in. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong boilers eh. So, malaking challenge ito ngayon sa akin. Ang lit-lit ko pa, kita nyo naman kahit ngayon, di ba? Nung mga time na yun, alam nyo bang aking B1, 27? Gusto nyo malaman ang aking vital statistics. At saka, siyempre, payat na payat. Batang-bata, 19 years old lang ako eh. Nung tinanggap ako doon, 19 years old lang ako. Ngayon, ito na ang problema. So I have to let them feel that I have authority and competence. So ang ginawa ko, hiniram ko yung manual ng boiler at inintindi kung ano ba talaga siya. Ganito kakapal, dinala ko sa boarding house, binasa ko ng binasa, hanggang sa, actually, kahit anong basa ko, hindi ko pa rin masyado maintindihan, pero nakikita ko yung purpose niya, hanggang sa nalaman ko, purpose niya pala, napakalaga, parang dugo pala siya, no? Para siya pala yung puso sa buong industry pala. Hindi makaluto ng asukal hanggat walang boilers. Wala talagang gagalaw. Pagka boilers ang magka-problema, wala talagang production. Kasi ang boilers ang nagpapadala ng steam para umikot ang molino, para pigain ang mga tubo. Then pagkatapos, ang boilers ang nagpapadala ng steam. And then pagkatapos pala, ay ipapasa pa yan doon sa pagluluto ng asukal. Ang magluluto ng asukal ay ang steam. At ang sobra ng steam na inilalagay, ginagamit as dryer, then ang boilers, yun din ang magbibigay ng power sa powerhouse para gumana ang lahat ng electrical system. So pag walang boilers, wala talaga. So ngayon, on my part, ang ginawa ko, pumunta ako talaga lagi. Pumunta ako dun sa mga leadman, sa mga foreman. Tapos, nagkukunwari lang akong may alam. Pero, wala talaga akong alam. So, pagka mayroong mga, may mga papunta sa mga simburyo, kita yung mga simburyo, no? Minsan, sinasara nila yan pag may gagawin, may sasara. So, nagkukunwari lang ako ng tanong, and then, ang sagot niya, tinatandaan ko. Minsan, tinatanong ko, ba't mo sinara? Kung hindi mo isara, higupin lahat ng hangin yan. Magbabacuum yan doon sa loob. Okay. Magbabacuum pala yun pag isara mo yan. So, pag hindi mo isara yon. So, kumbaga, doon ako nag-unti-unti. Maniwala kayo mga kapatid, hindi ako, alam nyo naman, hindi naman ako nagbubos ng aking sarili. Umalis lang ako doon, walang may nakaalam na hindi ko talaga alam. Opo. Ang pagkakaalam talaga nila, expert talaga ako doon. And in fact, every morning, ako pinapatawag ng aming manager, yung pinakamataas na, dahil
Iba-ibang kulay ng usok yan eh. So, pag-aralan mo yan. Dapat malayo pa lang, alam mo na maganda ang takbo, alam mong hindi. Alam mong basa ang bagaso. Ang bagaso yung galing sa tubo, yung panggatong. So, akong tinatanong, bakit? Bakit nagkaganon? Bakit ganyan? Kasi sa aming shift na puna nila, na sa aming shift lang lagi ang may mataas ang production ng asukal. Tinutulugan ko pa yan. Kasi automatic naman eh. Pag umalarma, saka ka lang gigising, iayos mo. Pero, dahil kami ang nagluluto sa chemical, yung gumagawa ng alcohol, kami nagpapadala ng steam, yung gumagawa ng asukal, sa aming shift, napuna ng aming manager na kung saan ako na shift, mataas ang production. Both sa alcohol, kasi ang may-ari dati, yung gumagawa ng tanduay, yung mga Elizalde, at saka ng asukal. Nung ako mag-resign, masama talaga ang loob ng aming manager. Ang sabi niya sa akin, gano'n na lang siguro talaga, pinapraktisan mo lang kami. Gano'n na nga. Pero hindi niya alam, ladirize kasi kami. Kailangan kong bumalik para matapos ang aking bachelor's degree. Nung matapos ang aking bachelor's degree, nalaman niya na totoong sinasabi ko, pinatawag niya ako. But at the time, sumabay ang offer sa akin ng aking pastor na ipadala ko sa Maynila para mag-start ng gawain dito. Pinili ko dito kaysa bumalik doon sa trabaho. At the time, ang offer sa akin is already assistant supervisor na. Because nakapasa na ako sa mechanical engineering na board. So, hindi ko pinili yon. No? So, the point natin ay ganito lamang, na ang competence natin, ang tao naturally maniwala sa iyo because napag-aralan mo yon. Pero, kapag hindi ka gumawa ng action para patunayan na kaya mo yon, ang competence mo kahit ilan pang diploma mo, ay walang silbi para sa iyo. In fact, magiging negatibo pa sa iyo. Kasi ang sasabihin ng mga tao, di ba graduate yan sa ganyan? Ba't hindi marunong yan? Yan. Minsan nga, nagtataka, di ba graduate sa engineering yan? Ba't hindi marunong mag-estimate yan? Yan. Mga ganun pa minsan, nadamay patuloy ang kurso mo. So dapat, sa competence, meron kang authority automatic because of your competence, but you have to prove it. You have to do something para na mapatunayan mo yon. Now, pangatlo na level ng authority na mas mataas-taas para magbigay sila ng authority sa iyo is personality. Ayan. May mga tao talagang sabi pa nga nila, parang sadyang ipinanganak na isang leader. But there are no born leaders. Alam po natin yan. Lahat po tayo ay natututo lamang sa mga bagay-bagay, and followers will also give authority to people based on their personal characteristics. Personality, appearance, charisma. Ayan, minsan may mga ganon. So, pwede ka naman dalawa lang dyan siguro. Gaya sa akin, wala na ako sa appearance, disgrasya na, di ba? So, ngayon, sabi pa nga nila, kita ninyo yung mga security guards sa malalaking mall, ang pinipili nila matatangkad talaga. Kasi with your height, there is authority automatic. Automatic yon na nagkakaroon ng authority. Pero siyempre, kung hindi ka naman magpapakita na ikaw ay leader, wala ring silbi. No? There are many leaders naman na sinasabi nga nila, if you want to be a leader, you must be tall, you must be may command, no? May charisma ka. Pero ang maraming mga successful leaders na maliliit na tao, isa na dyan ay si Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte is just only 5'2". Oo. 5'2" lang si Napoleon Bonaparte. Pero nakita nyo naman na kung halos lumuhod ang buong Europa sa kanya, no? Now, this authority based on personality is a little broader than competence-based authority, but it is not really more advanced
because it tends to be superficial. Ibig sabihin, siyempre, kagaya ng nangyari kay Saul. Hindi ba bakit siya napili? Ay, ito, magaling to. No? Dahil matipuno siya, malaking tao siya, gwapo siya. Actually, nabanggit talaga, no? He is good looking and maskulado, posible, no? Araw-araw na sa gym. Pero at the end, nawala lahat ng respeto sa kanya. Yan. Now, ganon din sa isip ni Samuel na ang leader dapat malaki, makisig, matipuno, able-bodied, ika nga kung tawagin. No? Pero hindi lahat yun, hindi napili ng Panginoon yun. Hindi napili ng Panginoon yan. Napili nila ng Panginoon yung bata na wala pang kamuwang-muwang, wala pang may napatunayan masyado. Pero, siyempre bilang Diyos, nakikita ng Panginoon ang kanyang puso. So that's authority na nagsimula actually sa magandang personalidad ng isang tao. So kagaya ni David, napakaganda ng kanyang personality pagdating sa pananaw ng Diyos, siya ang pinili. Rather than sa kanyang mga nakakatandang kapatid na mas dihamak na mas malaki sa kanya, dihamak na mas tawag pa nga mga valiant men yun, no? Pero it is good na ang personality mo mismo ay merong tinatawag na pagiging leader. Now, which goes natin na mas mataas pa is the integrity na tinatawag. This is the fourth higher authority that is based on integrity. This is from who the person is. Now, ito yung based on character mismo. So when new leaders gain authority based on their integrity, they have crossed into a new stage of their development. For example, makita mo, ay, ang taong ito, napaka-faithful nito, siya na ilagay natin dyan. Napatunayan natin yan na napakagaling niya. No? So, kumbaga, meron kang napupuna sa kanya. So, sometimes, kung makita mo, may isang tao na minsan susulpot, minsan wala. No? Parang kabuti. May araw na nandyan, merong araw na malago, meron namang araw na tuyot. Siyempre, hindi mo bibigyan ng responsibility yun. Paano mo bibigyan ng authority yan? Diba? So, mahalaga na meron kang integrity both. Ito po yung character po natin. No? Pinakamahalaga po dito yung stability, no? Ng isip, puso, no? Ng personalidad, ng kasama na po yung ating mga habits. Yan. Now, ito yung pang-5 na level, which is the highest form. This authority is mostly given in churches and religious organization, spiritual authority na tinatawag. In secular circles, people rarely consider the power of spiritual-based authority. But in the church, it comes from people's individual experience with God and from His power working through them. So ito yung maganda, no, na naramdaman ng mga tao that God is working with you. God is working for you and you are working with God. Ito yung mahalaga na makita ng tao. So kagaya niyan pagka nakita nila kasi na parang ang feeling nila parang hindi ka naman sinasamahan ng Panginoon, magkakaroon sila ng pagdududa sa authority na meron ka. So, this is the highest authority na meron ang isang tao, no? The spiritual authority. And ganon ka-powerful, bakit nakaya ng Catholic Church na kumbinsihin ang tao na magpasailalim sa kanila, no? Despite na makita natin na ang lahat ng tinuturo nila wala sa Bible, pero nasunod ng tao. Yan din ang level ng authority na ginamit ni Kibuloy. Spiritual authority. So this is it's very dangerous because it's the highest form, but kung gamitin ng tao sa masama, disgrasya talaga.
Because lahat ng mga tao, kagaya niya, sasabihin ng clergy na, pag hindi mo to gawin, mapupunta ka sa impyerno. O siyempre gagawin ng tao dahil mapupunta siya sa impyerno eh. Ikaw yung may spiritual authority na tinatawag. So mataas po ito, kaya dapat ingatan ito ng lahat ng mga leader, lalo na sa church, mga kapatid, na hindi porke na tayo ay nasa spiritual authority, ay kaya nating gawin at sabihin kung ano lang ang gusto natin. No? Dapat align ang lahat ng sinasabi at ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. So mahalaga po na na-check po lagi ang isang leader na may spiritual authority. No? Minsan gagamitin kasi minsan na ito pagka merong nga isang leader akong nakilala na kapag umalis ka sa kanya, ikaw ay isang heretic na. Kumbaga backslider ka na kasi umalis ka sa kanya. So it's a different thing na umalis ka at nagpaalam ka. Iba naman po yung nag-rebuild ka at nagsigawang ka dyan, binagsak mo siya or inano mo siya, sinabihan mo siya ng mga kung ano-ano. Iba naman po yun. No? That's rebellion. Pero yung nagpaalam ka lang, lilipat ka or pupunta ka sa ganitong church, dapat ang gagawin ng isang leader ay payuhan and then pagkatapos ipag-pray na maging tama ang kanyang desisyon. Pero hindi lahat ng leader may kakayahan na gawin ng ganon. Karamihan, ginagamit nila ang kanilang power to curse people. So, sa mga nakikinig po sa atin, may mga nakikinig din po mga pastor, I am not actually referring to anybody else, but this is a very dangerous authority. Because this is the highest form of authority. So dapat ang ating puso at kaisipan ay nasa ilalim lamang ng mga salita ng Diyos at guidance ng Holy Spirit. Because you can overturn it. You can even use all verses in favor of your interest na pag pinakinggan ng tao, akala nila, galing talaga sa Bible. O kung inyo mapuna, siyempre, sobrang dami na ng mga religion, may kanya-kanyang interpretasyon. So, ito po ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat ay ingatan din natin. But, we need to, being in the church, dapat na meron po tayong ganitong klaseng spiritual authority kagaya ng na-attain ng mga apostles at ng mga disciples. Right? So this authority should not be used against anybody else. But rather, this should be used for the expansion of the kingdom. So ito po ang isang bagay na hairline lang ang pagitan. Parang ano lang po ito, parang zealousness. Zealousness. Ang zealousness, hairline lang ang pagitan actually ng pagiging zealous mo sa pagiging self-righteous mo. Hairline lang. May mga tao na gumagamit sila ng zeal para ma-justify ang sarili nila. Yan. Parang genius lang yan. Hairline lang po yan sa siraulo. Pag genius ka, hairline lang. Genius ka, kunting diferensya, nandito ka na sa kabila, pamintal hospital ka na. Opo, pagka yung ingenuity tinatawag, yung parang genius ka na, yung sumusubra na. Itan ninyo, may mga tao na sobrang talino, pero parang hindi mo maintindihan, parang wala namang may nagagawa, hindi maperme, walang direksyon, hindi mo siya maintindihan. Kasi actually, sa totoo lang, may talino lang meron siya. Pero hindi siya naka-align sa tamang balanse ng knowledge and wisdom. So, mahalaga po 'yun. Maganda naman po na matalino ka, no? Pero
dapat ang talino mo is nasa level siya na productive siya. No, hindi siya negative na side, no? Okay? Meron ba kayong question dito? Oh, baka malabo ang aking pagkapaliwanag. Oh. So ito mga levels of authority na pwede po natin ma-attain at maabot. Now, another na pangatlo na po na ating pinag-aralan is the accountability. True responsibility on the part of new leaders includes a willingness to be held accountable. So ito rin mahalaga na marunong po tayo ng accountability. Alright? Now, because responsibility, pangatlo na po tayo, no? Responsibility, authority, and then accountability. Now, once responsibility and authority have been given to people, they are empowered to make things happen. But we also have to be sure that they are making the right things happen. So, ibig sabihin, pwede mong ibigay ang responsibility, pwede mo ibigay ang authority, meron siyang authority, pero baka mali ang kanyang ginagawa. So, dapat meron pong accountability. Yun po yung dahilan kung bakit meron pong nakikita ninyo, no, na mga kinakaso sa ngayon, 'di ba? Sikat na sikat ngayon ang issue ng impeachment kay Sara Duterte. So marami ang mga misinformed na ang impeachment ni Sara ay isang political persecution or isang galit lamang sa pamilya Duterte. Hindi po. Kaya po siya napunta doon because she needs to be accountable sa authority na ibinigay sa kanya at sa paggamit ng kanyang authority. Ibig sabihin, kasama po dyan ang disbursement of fund na ayon nga sa mga investigasyon, 145 million was spent in just ilang days yun? 11 days. Oh, imagine ka, 11 days, ganun kalaki ang na-spent, and then, ang mga binigyan pa ng pera, may si Piatos, may si Mary Grace, yung lahat ng mga ano pa nga ang mga pangalan nun? Pati Bacon, pati Ham, mga ganun, Raymond Ham, no, merong James Bacon, mga ganun ang mga nakatanggap. Kaya po siya napunta sa ganun because every person in authority and responsibility is accountable. Yan. So, para mawala sa accountability kung ano-anong mga sinasabi ng mga issues, kasi ganito, gusto nyo lang mawala yung ganito, gusto nyo lang i-down yung gusto nyo lang, kasi na kayo nakaupo dyan. But actually, kung pag-aralan mo talagang maigi, kung ikay nanonood ng mga balita at sinusundan mo ang katotohanan talaga sa mga isyong ito, alam mong bakit siya kung nandyan siya. It's not all about persecution. No? And that is why the only way for her is to clear her name in the Senate. Yan. So, ganun po ang nangyayari sa tinatawag na accountability. Because we are responsible to anything that is given to us. All leaders, all servants na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos ay accountable sa kanyang ministry. So, hindi po pwede na kinuha mo lang yung ministry tapos pinabayaan mong wala ka lang pakialam. You are responsible. You are accountable na tinatawag. That is why, ilang beses pa dito natin mabasa sa Bible na pinatawag ng Panginoon bandang uli ang lahat ng mga servant, whether good or bad, and then pagkatapos, they were held accountable. Nakita ninyo yung may one talent na hinanap ang Diyos sa kanya, and ang nangyari is wala sa may pakita, so nagalit ang ating Panginoon. So, yan po ay sabi pa nga, if we are providing them the right climate, people will not fear accountability. Kasi kung wala ka namang may ginagawa, hindi ka naman matatakot sa accountability. In fact, pagkahiningan ka ng record, hindi yung
hindi ibig sabihin na nagdududa sila sa'yo. It is a must. In fact, hindi kailang hingin sa'yo yun eh. Pag ikaw yung may hawak niyan, responsibility mo na mag-provide at magpasa ng report at magsabi kung ano ang nagastos at kung ano ang mga nagawa at ano ang nangyari. Hindi yan ibig sabihin na where are your report? Bakit duda ba kayo na ginamit ko yung pera sa masama? Parang ganun minsan ang iniisip ng iba. Pero kung wala ka namang may ginagawa, mga kapatid, bakit ka matatakot sa accountability? Diba? I think, kagaya nga niya, no? Ang nangyayari sa impeachment court na ito, it is a great opportunity for Sara Duterte to prove that she is innocent. So, it cannot be proven whether you are guilty or not except by the court. So sa atin, may mataas tayong hukuman at ang ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon. Unfortunately, hindi ka pwedeng mag-alibay doon. Kasi alam niya na, hindi ka pa nagsalita, alam niya na. So, alam niyo ang isang pinakamaganda, sabi pa nga rito, the people will not fear accountability, hindi sila matatakot, and they will admit mistakes and see them as a part of learning process. So hindi sila mainsulto, no? Pagka sinaway mo sila, hindi sila mainsulto dapat. They should embrace that as part of learning process. Yan, yun yung mga leader na may accountability. All right, now, sige, bilisan ko. You need to give them the tools they need. Ayan, ibig sabihin, meron kang responsibility na ibibigay, dapat bigyan mo resources, no? Giving responsibility without resources is ridiculous. It is incredibly limiting. Ibig sabihin, parang sabihin mo, brother, gawa kayo ng ano dyan, gawa kayo ng kubo. Wala ka namang may binigay na kahoy, wala ka may binigay na mga martilyo, wala ka may binigay na mga tapos gawin mo lang sila ng isang bagay. So, kung ikaw ay leader, dapat siguraduhin mo rin na meron silang mga tools. No? Sabi pa nga ni Abraham Maslow, sabi niya, if the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Wala ka nang ibang diskarte kasi hammer nga lang, dala lang yung gawin mong lagari yung hammer, di ba? Yan. So, bilang leader po tayo yung magpo-provide kung anong mga pangangailangan nila. However, tandaan natin, ang tools na sinasabi rito, pwede po yun, no? Kagaya for example, ang isang young people, utusan natin na, kayo na po yung mag-type. Wala siyang laptop, wala siyang, sometimes, siyempre, kailan mo, ito na lang, ikaw mag-isip, hiramin mo na lang yung laptop ni ganito. Ayan. So, that means, ikaw ang gumagawa ng paraan for their tools and instruments. So, ang isang tao na wala kang may binibigay sa kanya na tools, pwede siyang gumawa ng paraan, pero maging mabagal para sa resulta. However, hindi lamang tools na physical na nahawakan natin at ginagamit, it also involve resources, no? Gaya ng mga developmental tools, no? For example, mga books, or kumbaga mga bagay na pwede siyang ma-develop. Isa na dyan, seminars. Pwedeng seminars. Pag sinabi na, may seminar sa ganito, sige, attend kayo. So, you provide them resources. Number 2, spend time mentoring people in specific areas of needs. Yan, kasama rin po yan. That means, tinuturuan mo sila paano din mangyari, anong mga bagay na pwede mong matutunan. Number 3, be willing to spend money on things like books, tapes, seminars, and professional conferences. Yan. So, yun ay mga tools. Itong ginagawa natin is one of the tools na ini-impart natin sa inyo.
So hindi man siya literal na hinahawakan ninyo na tools, but it is going inside your mind and your heart. Now, there is a wealth of good information out there. The fresh ideas from outside an organization can stimulate growth. So remember this, be creative in providing tools. It will keep your people growing and equip them to do the job well. So, mas maganda na ikaw mismo ay nag-iisip ng kanilang mga pangangailangan to do the job. And if they need money, tanungin mo, kailangan nyo na ba ng fund? Opo, kailangan na po namin. O, padala mo fund, huwag mo nang i-delay. Wari, pag sinabi na, kailangan nyo ng sasakyan doon? Opo, kailangan namin ng sasakyan. O, hanapan mo paraan na magkaroon sila ng service vehicle. So, ganun lang po yun, no? Bilang leader, hindi po tayo po pwedeng utos lang tayo ng utos. Tapos, alam natin na wala naman sila magagamit doon. Tapos, we expect something from them. Hindi po maganda yung ganon. Alright, now next is, paano tayo mag-develop ng, mag-equip ng ating potential leaders? We need to check them systematically. Ayan. Dapat chine-check natin sila. Ito yung mga bagay na minsan hindi talaga tayo nagiging consistent. So nagkakaroon tayo ng mga lapses, no? And kahit sa akin, no, hindi naman po ako dito fully there are many things na tayo po ay may kakulangan po dito. No? Pero ito po yung pinag-aaralan natin because this is the right thing to do. Now, ano ang mga i-check natin at gaano ba kadalas na mag-check po tayo sa tao? For example, ay kailan mo ba tanungin ng tao, "Oy, kumusta pala yung anong update sa ganito?" Ayan. Ano ang frequency? Actually, it depends, no, sa klase ng gagawin or task, no. So, ang mga bagay na ito ay nakadepende sa importance ng task, no? Number one, and when something is critical to the success of the organization or church or event, no, kinakailangan na malimit kang mag-check. For example, malapit na po yung may event tayo, for example, malapit na. So, 2 weeks before, inaalam mo na yung update kung ano nang progress. Then 1 week before ang progress, pagka next week tinatanong mo ulit. Then the next day ay every 2 days ka na nag-dim, and then pag malapit na talaga, almost every day, kumusta na? Okay na tayo? Friday, kung Sunday ang event, okay, Friday check, Saturday check. Ayan. So, depende sa importance ng task. Number 2, depende rin sa demand ng gawain, no? Kung napakahirap talaga ng pinapagawa, siyempre malimit ka rin magtanong, kaya ba? Kaya pa ba? Kung mabigat yung pinapagawa mo. Siyempre, hindi po pwedeng patagalin mo ng patagalin bago mo itanong. Kasi pag tinanong mo ng matagal yan, walang may nangyari kasi hindi nga, mabigat nga eh. So, dapat mas frequent ang iyong pagtatanong. Kumusta na ang status natin? Ano na yung update natin? Kumusta na itong pinapagawa natin na ganito? Ayan. So, it depends on the demand. Now, depende rin also sa newness of the work na tinatawag. Ibig sabihin, hindi tayo familiar sa ganitong ginagawa. So, dahil hindi familiar, dapat medyo frequent ang pagtatanong natin, no? Chine-check natin sila, kumusta na nagawa nyo ba paraan? So kahit sa akin ang ginagawa ko, alam ko medyo mahirap yung nangyayari. Tinatanong ko, kumusta? Nagawa nyo ba ng paraan? Siyempre masaya ka pag sinabi na, opo pastor, nagawan din namin ng paraan. So that's very good, but you need to check them
as often as you can, kapag lalo na alam mo na hindi nila kabisado ang kanilang ginagawa. Number 4, the newness of the worker. Kung ang ating binigyan ng assignment ay baguhan, hindi niya kabisado, hindi niya pa ito nagawa dati. So, siyempre, from time to time, i-check po natin sila at tatanungin po natin sila. No? So, kung makita ninyo no, na ang lahat ng ito applicable kahit saan ka, no? Kahit sa bahay mo o kahit sa iyong negosyo, trabaho. No? And, siyempre, ang isa sa mga dahilan na mag-check ka sa tao is the responsibility of the worker. Ayan. The responsibility of the worker. And we know that we can give a person a task and it always get done. You may not check on what person until the task is complete. So with less responsible people, you cannot afford to do that, na hindi ka mag-check sa mga tao. No? So dapat kapag ang mga tao ay lalo pat nabanggit nga natin, no, na may mga leader tayong itinalaga, dapat chine-check natin kung ano na ang mga nagawa nila. Kasi kasama yan sa kanilang responsibility. Okay? Now, checking on people also varies from person to person. Ayan. Siyempre, depende, no? May mga tao na hayaan mo lang magawa na, no? So, for example, iba ang aking checking kung ang gumagawa, kagaya for example si Sister Hersia, dahil alam ko magawa niya yon. So sa dulo na ako lagi, sa dulo na lang ako lagi nag-check sa kanya. Pero meron akong mga binibigyan ng assignment, for example, na dapat kailang i-discuss pa sa kanya, no? Kailangan pang sabihin ng mga dapat gawin. Now, there are many approaches para po dito, dahil tao po ang ating dinidiscuss or kinakausap. Number 1 is discuss what they feel. No? Tanungin mo rin, ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo ang gagawin natin? Kaya ba o hindi? No? So dapat may free option siya para sabihin sa iyo na medyo hindi niya kaya or kaya niya. So, you discuss the feelings. Siya ba'y excited na gawin yon? Or siya ba'y hirap na hirap doon? Or baka masama ang pakiramdam niya? Or hindi naman tama, kumbaga marami siyang ginagawa sa kanilang bahay. So, kasama po yan sa mga feelings. No? Kasi ang feelings na yan, depende, ang mood mo, yung availability mo, kasama po doon sa feelings na tinatawag. Kasi pagka hindi ka available, na-stress ka, iba ang feeling mo. So, sasabihin mo sa nagbigay sa'yo ng assignment na parang palagay ko, parang hindi ko kaya po eh. Sorry po, kasi meron po akong pasok. Ayan. So, dapat nadidiscuss yun, no? And also, you measure progress. Now, together you can you try to determine their progress, and often ask question to find out what you need to know. So, if people are hitting obstacles, tulungan mo sila para may ganito. Bakit? No? Hindi kaya, pastor eh. Bakit na-delay? Kasi pastor, nagganito ganyan. Ano bang dahilan? Kasi may kung kaya mong tanggalin ang obstacle, tanggalin mo. Yan, tulungan mo siyang matanggal. Kasi minsan, may mga bagay na umaasa ka natapos, tapos hindi pala natapos. So, siyempre tatanungin mo, bakit hindi natapos? Kasi ganito, ganyan. Okay, ano ba talagang problem ninyo dyan? So, ngayon, kung masabi niya, kasi hindi available si ganito. O, kung hindi siya available, sino ang may kakayahan yan? So, ikaw bilang leader, hanap ka ng solusyon para i-fill in doon sa naghihinder na matapos ang isang gawain. So, that's a part. That's an assignment of the leader. And also, give feedback. Ayan. So, this is a critical part of the process because
you give some kind of evaluation, and uh, kinakailangan medyo tama ang pagkagawa. So, itong pinaka-critical because you might hurt the feelings. You might hurt the feeling. Kasi, tingin ko kasi, parang hindi ko nagustuhan, parang hindi siya maganda. Di siyempre sasabihin ngayon, ano ba naman yan? Parang pinaghirapan ko na ito ng isang linggo, ganyan lang ang sasabihin. So, that's very actually critical, ano? Yung magbigay ka ng feedback talaga, no? Kasi you would either lie or be honest and expect the the negative impact. So, pwede kang, di ba kaya nga yung iba na lang, para walang gulo, sabihin, ay, sige, ay, ang ganda, pero actually hindi maganda, no? Kung minsan gumagawa ka na lang ng mga bagay. Pero kung ikaw ay leader at gusto mo na maging maganda ang output, magbigay ka ng constructive criticism kung tawagin. Now, people should also understand na it is not about incompetency na tinatawag. Na hindi siya na incompetensya, hindi ganon, no? But rather maring hindi kayo nagka-align because if you are the leader, you set directions at maring hindi niya nakuha kung anong ibig mo sabihin. All you have to do is just only to let them understand where you are going. Yan. So, when you give feedback, huwag kang magsabi ng direktahan. Talagang, kung totoo man yan sinasabi mo, sige, sabihin na natin totoo ka, tama ka, pero huwag mong sabihin ng direkta. Di ba? For example, alam mong pangit-pangit ng damit mo. Di ba? Ay, nako, sigurado, gira yun. Tama. Pero sabihin mo, ay wow, bagay sa'yo. Pero alam mo, maganda pagka dito mo siya, di ba? Nasabi mo yung bagay na alam mo may problema, pero hindi siya nasaktan. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Sa mga kung ibig sabihin, for example, no? Ngayon ang ating kultura, hindi ko maintindihan bakit parang na-offend ang tao pag sinabing mataba ka, no? Ay, dyan, sister ko yan. Sister ko, hindi, sa totoo lang, yan ang nagustuhan ko, sister ko, hindi siya na-offend. Minsan, ginagawa niya pang ang katatawanan yan, eh. Pero may mga tao talaga na, tumataba ka. Pero kung alam mo, sensitibo siya, hindi mo pwedeng sabihin yung ganun, di ba? Alam mo, ang taba-taba mo na. Hindi yung sabihin mo, alam mo, parang sobra kang na-blessed. Blessed na blessed. Di ba? Kumbaga, we need to be creative, no? To get to convey what you want na hindi naman magiging negatibo sa tao. Ayan. Pwede mong sabihin na, sige, pwede na yan. Pero siguro mas maganda kung ang itong side na to, bawasan nyo pa yan. Di ba? Kaysa sabihin, ano ba yan? Mali na naman yan. No? Yan kasi dapat yan na wala. Ay, siyempre ma-offend yung tao. No? Siyempre, kung leader, alam niyo, tandaan niyo ito, kahit mataas na, matagal na leader, kapag medyo na-insulto na siya, mawawala mo siya. Pagka, lalo na may posisyon. So, sa mga may posisyon, iniingatan, kahit ako, no, iniingatan ko na hindi ma-offend sa akin yung mga may posisyon na, dahil hindi ibig sabihin na nagdududa ako sa kanilang maturity, but you don't need to provoke them to that level. Ang kailangan lamang natin is makuha natin kung anong dapat nating makuha, and in the way na correct mo yung dapat i-correct na hindi negatibo. Kasi dalawang bagay naman yan lagi. You can go by negative or by positive. Ayan. So, piliin po natin, kaya nga na ang dulo po nito ay encouragement. Dapat, ang ating desire is to encourage them. Okay? Not to let them
uh, offended. Now, kunwari merong hindi performing, less performing na leader, anong gawin natin? Okay. Now, tandaan natin, usually, poor performance is a result of one of the three things. Isa sa mga tatlong bagay na ito, number one, a mismatch between the job and the person. Meaning, binigyan mo ng assignment, ang taong alam mong hindi niya yan kaya. Ayan. So, for example, hindi graphic artist yung tao, binigyan mo siya ng assignment ng about sa graphics, magalit ka lang, pero sa totoo lang, mali mo yon dahil there is a mismatch on the job and the person. The same way kahit sa ministry, that's one thing na dapat alamin. Because may mga churches na hindi nag-grow. At parang palagi lang bagsak, parang paulit-ulit. So, kung ang lahat ng mga other solution ay nagawa na, isa sa mga tinitingnan is a mismatch between the pastor and the congregation or the worker and the congregation. Most probably, ang nangyari is, mataas ang antas, posible, mataas ang antas ng pastor kaysa sa congregation. So, hindi niya kayang ibaba ang kanyang level sa level ng kongregasyon. Or, mataas ang dosage ng kongregasyon at hindi kayang i-provide ng leader. So, there is a mismatch. So, there are many ways to do that, pero ang isa dyan is, posible mo siyang i-reassign at lagyan mo ng isa at subukan. So, ganon din siya sa trabaho, sa mga assignments natin. Number 2 is inadequate training or leadership. Meaning, may mga tao na hindi sila naka-perform because kulang ang training sa kanila. Hindi sapat. And then, wala silang sapat na pundasyon sa leadership. Number 3, deficiencies in the person performing the work. May problema ang tao talaga. Ayan. So, malaman mo na yan kung may problema ang tao kasi kahit saan mo siya ilagay, may problema. Para yan ang aking binigay nga yan na example. Parang kagaya ng pusit. May isang tao hindi niya alam na ang pusit ay may ata. May ink. May ink. So, nung nilagay niya sa isang balde, malinis ang tubig, nilagay niya ang pusit, nakita niya, ay, bakit ang dumi ng tubig? Kinuha niya yung pusit, dahil sa akala niya na ang tubig ay marumi, nilagay niya sa isang balde. Maya-maya, nakita niya na naman, madumi na naman ang tubig sa balde. So sabi niya, ano ba namang mga balde ito? Ano namang mga tubig nito? Ang dudumi ng mga tubig nila. Nilipat naman, hanggang sa na-realize niya na hindi pala ang balde ang may problema, ang pusit pala. Ayan. So, ganun din tayo, Kaya nga, kung minsan may ganun. May mga tao, lipat sila ng church. Pero pag hindi sa tumino, kahit saan, hindi ang church ang may problema. Hindi ang leadership, yung tao ang may problema. Kaya may mga tao na kahit ilang lipat na, may problema pa rin. Tapos, ang problema pala, hindi pala yung leadership, kundi sila. Meron din naman na naglipat, tapos nag-ayos ang buhay, yung meaning, hindi sila match doon sa leadership ng kanyang pinanggalingan. So, kagaya niya, for example, ibang klaseng binisya, So, hindi siya tumutubo. Kagaya niyan, doon sa Mindanao, durian. Kung durian ka, doon ka sa Mindanao. Di ba? Pagkape sa Batangas ka. Ayan. Pagka ikaw naman ay mga nyug, edi sa Samar ka. Ayan. Ayan. Okay, Bicol. Ayan. So, depende po sa mga lugar. And pag ang tao ang may problema, so alam mo na kung anong gagawin mo. So, may mga procedure din po tayong ginagawa dyan. Alright. Now, lastly, you need to conduct periodic equipping meetings and enhancement seminars. So, kagaya niyan, next Sunday, meron po tayong enhancement seminars. Dapat ay ginagawa po natin ito ng frequent. Like say, 3 times in a year or 4 times in a year. Okay, so paano ba tayo mag-conduct ng equipping meetings? Now, number 1, start with good news. Every meeting should start in good vibes. Good mood. Now, let everybody smile and laugh and have a good heart. Number 2, remind the vision. Ipaalala mo kung ano ba talaga ang purpose ninyo.
ano ba talaga ang inyong pinakagustong mangyari. Number 3, discuss the content. Yan. Siyempre, kung ano na yung dapat yung pagmitingan at anong mga dapat mong i-share sa kanila. Number 4, discuss administrative matters to keep them as part. Meaning, wag mong itago yung relationship nila sa buong administration, no? Para maging part sila ng body. Number 5, give them empowerment and encouragement. Ayan. Okay? So, give them empowerment and encouragement. Always end with encouragement. Just like sa mga preaching natin, sa mga teaching natin, we always end up in a heightened mood na tinatawag. Alright? Para, sabi pa nga, may naalala ko sa isang pastor dati, na nag-advise, sabi niya, Pastor, ito lang tandaan mo lagi, always end the service in a happy spirit. Yan. That is why, naging kasanayan na po natin, na when we end the service, it's always in happy songs na tinatawag, which magamit po ninyo yun. No? Huwag kayong mag-dismiss na malungkot. Ayan, na parang wala lang. Na parang nagtinginan lang. Dismiss na. Uwi na tayo. O yan. Hindi na nila naramdaman. So, dapat meron to. Merong isang atmosphere. Ayan. So, sabi pa, tanda natin, no? Tayo, ako ngayon, nagtitraining sa inyo. Kayo sooner will be trainers also and mentors na mas malawak. Sabi ni Fred Mansky Jr., isang leadership CEO, the greatest leader is willing to train people and develop them to the point that they eventually surpass him or her in knowledge and ability. Yan. So, dito po marami pong hindi makakaya kasi maraming mga pastor ang nainsulto or leaders, na nainsulto sila ng kanilang mga na-training, parang mas malago pa kaysa sa kanila. But that is not. In fact, you are a good leader if you were able to train people and develop them to the point that they can even have wider ministries, no? And mas malayo pa ang kanilang mararating. But at the end of our discussion tonight, kahit anong gawin po natin, tanda natin na ang lahat ng bagay ay magagawa lamang sa pamagitan ng kalakasan na mula sa Diyos. Kahit na anong gawin natin, no? Kahit na anong learning ang meron tayo, kahit mag-aral tayo dito, dapat tandaan natin na ang lahat ng achievements natin ay galing sa Diyos at hindi galing sa ating mga puso, sa ating mga sariling lakas. Malaking pagkakamali ang isipin natin na nagkaganito tayo, nagawa natin ng ganito because we are good. We have to remember it's because of the grace of God. Kaya ang payo ni Apostol Pablo, sabi niya nga sa 2 Corinthians chapter 3, and such trust have we through Christ to Godward. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. But, take note, our sufficiency is of God. Ang ating kakayahan, ang ating kapunuan ay nasa Diyos. Kahit sino ka pa, kung ang Diyos ay hindi sumama sa iyo, sabi pa nga, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin lagi, lahat ng mga trainings, mga knowledge, wisdom na na-accumulate natin will go to nothing if we don't acknowledge God being the source of everything. Na gumawa sa atin, sabi pa ni Paul, who hath made us able ministers of the New Testament. Not of letters, but of the Spirit. He means, ang ating guide ngayon is not the things that is written 1, 2, and 3, step 1, step 2, but it is about the guidance of the Spirit. The letter, which is the law,
kill it, but the Spirit give it life. Kaya lahat po tayo mga kapatid, may magaganap sa buhay natin. Kung, una, maghanda tayo. Pangalawa, kung magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Shall we all stand tonight and let us give thanks to the Lord? Purihin natin ang ating Panginoon and let's give Him the honor and glory. And at the same time, mga kapatid, i-commit natin ang ating mga sarili sa Diyos.